magandang umaga mga ka-TRB. Since malapit ang eleksyon, maging matalino sa pagpili ng kandidato. Maging mapagmasid at mapanuri sa mga iluluklok sa pwesto. Simula ng pagbabago mula sa mahusay na pagpili ngayong eleksyon. Dito, simulang magbabago ang bansa. Narito ang mga ilang tips para sa matalinong pagpili ng iboboto. Una, alamin ang mga isyong mahalaga sa iyo. Marriage bill, diborsyo, human rights, government transparency, katiwalian, kahirapan, unemployment, gun violence, mataas na crime rate, rural area development, pagkaubos ng kagubatan, polusyon sa kapaligiran, at iba pa. Magdesisyon kung ano ang usaping dapat bigyan ng pansin para sa iyo. Pangalawa, gumawa ng listahan ng mga kandidatong napupusuan batay sa kanilang plataforma at paninindigang mahalaga sa iyo. Gumawa ng listahan ng mga posibleng iboto. Pangatlo, kilalanin ang iyong mga kandidato. Una, mag-attend ng mga meeting de avance. Pangalawa, panoorin ang kanilang debate at public discussion. Pangatlo, tingnan ang kanilang handouts. Pang-apat, panoorin ang mga non-partisan TV shows, radio shows, online sites na nagpapakilala sa mga kandidato. At ang panghuli, bisitahin ang kanilang website o fan page. Sa pagboto ng ating kandidato, narito po ang pang-apat na tips. Makibalita sa background ng inyong kandidato. Una, isalang-alang ang puna, batikos ng ibang tao sa kandidato. Pangalawa, dapat alamin natin ang leadership background o karanasan ng pamumuno at o kaya'y maging performance ng ating kandidato. Pangatlo, ikonsidera ang sektor ng lipunan, pamilya o industriya na pinagmulan ng kandidato. Panglima, dipasuhin ang listahan ng mga posibleng kandidato. Batay sa iyong mga nakalap na impormasyon, salain ang mga kandidatong nararapat sa iyong boto. At ang panghuli, bumoto. Sayang ang lahat ng paghahandang gagawin mo kung makakalimutan mong bumoto sa tagdang araw. Kumpara sa ibang bansa, mapalad pa rin tayo mga Pilipino sa pagkakaroon ng karapatang pumili ng mga taong magpapalakad ng ating pamahalaan. Huwag nating ipagwalang bahala ang kalayaang ito.